Magandang araw Pilipinas! Isang mainit na balita ang gumulantang sa bansa ngayong araw matapos kumpirmahin na umatras na si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rebulya sa imbestigasyon kaugnay ng bantang natanggap ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayon sa ulat, ipinasa ng umano ng kanyang tanggapan ang isang audio recording na di umano'y nag-uugnay kay Pangulong Kuting Jr. sa nagsabing banta. Sa audio na isinumite bilang ebidensya, maririnig umano ang isang usapan kung saan binabanggit ng pangalan ng Pangulo sa konteksto ng isang planong pananakot laban kay VP Sara. Hindi pa malinaw kung sino ang mga boses sa recordings, ngunit pinaniniwalang itong nagtulak kay Rebulya upang uburong sa direktang pagnangasiwa sa kaso. Nananawagan rin ng publiko ng transparency at isinasagawang investigasyon. Samantala, tikom pa rin ang bibig ng Malacanang ukol sa isyu habang dumarami ang mga panawagang linawin ang tunay na estado ng relasyon sa pagitan ni VP Sara at ni Pangulong Kuting. Patuloy namang iginiit ng kampo ni VP Sara ang kahalagaan ng patas at bukas na imbestigasyon at yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga balita ni Pangulong Duterte, pero dahil nga siya ay talagang inakyat ito sa ombudsman dahil sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi ko nga alam yung namatay na si Rowena Verdon, hindi na imbestigahan yung kamatayan nun eh. Nakaalitan yun ni Gwen Garcia. But anyway, at least ito ngayon ay talagang napapakita kahit papaano, I hope, tuloy-tuloy na medyo gumugulong ng konti lang naman ang batas dyan sa Cebu, dyan sa Pilipinas, kasi nga kitang-kita naman na inireklamo yung kanyang, ang kanyang mga illegal na mga gawain dyan sa Cebu, at I hope nga makonvict siya kasi yung mga ginagawang paglabag niya ayon nga dito sa statement na ilabas ng ombudsman, talagang nireklamo nga siya dahil sa mga pagbibigay ng permit sa construction, which is yung shalom construction, na hindi naaayon sa panuntunan o standards. So, that was what, 2024? Kasi walang hindi siya nag-comply sa environmental compliance certificate. So, syempre, pag mga ganyan talaga sa atin sa Pilipinas, kung sila ay magkakasabwat, itong mga contractor na ito, hindi naman yan lingid sa kaalaman ninyo, na ito ay talagang pinapaboran na kung sino yung nakaupo. Pero at least ngayon, itong yung nag-file ng case, so is this si Moises Garcia, Moises Garcia, bigas ito? Diperin? Parang gamot lang parang, ayan, Diperin o Diperine, whatever, kung ano man ang bigkas dyan. So, ngayon nga, mga kapalangga, based dito sa statement ng Ombudsman, April 23, ay sinabi nila na under preventive suspension na walang sweldo itong si Wakwak Gwen Garcia up to 6 months. Habang ito ay gumugulong yung kaso niya. So ngayon, di pa naman siya convicted. So preventive suspension pa lang naman ang binibigay sa kanya. So definitely, tuloy-tuloy pa rin yung pagtakbo niya dyan sa Cebu. Pero wag niyong iboto. Ang iboto niyo ay si Pam Bariccuatro. 'Di ba? Nakita niyo, nakitaan ng grounds, 'di ba, sa kanyang mga allegedly illegal activities, pagpapabor o pagbibigay ng permit dito sa mga contractor na ito, na kung saan hindi siya sumusunod sa tamang proseso. So, syempre, pag hindi ka sumusunod sa tamang proseso, later on, kapag napatunayan na yon, ipapasok yung mga graft and corruption dito, bribery, di ba? Ganun yung pwedeng, pwedeng, sa kanya,
ikaso later on. Ay, laglag. So, ganun pa man, mga kababayan, ang drama nito ni Wakwak, ang drama ni Wakwak, dahil ito daw ay what? Okay. Kaya daw niya nagbigay nagbigay daw siya ng that particular permit dahil daw sa matinding kakulangan sa tubig sa Cebu City at sa mga iba pang lugar sa Metropolitan Cebu Water District. Ang sinasabi niya dito, yung pag-issue daw ng special permit, yun nga ay bunga ng pangailangan, it's an urgent crisis daw. So sinabi pa niya dito na yung desisyon ang ginawa daw desisyon kasama sa pagkipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya tulad ng DNR, Bureau of Environmental Management Bureau, at Mines and Geosciences Bureau. Yun nga, ang sinasabi niya na idineklara daw ito ng Provincial Board a state of calamity dahil doon sa sitwasyon. Ang sabi niya, wala daw siyang personal interest o masamang hangarin, tangyang gusto lang naman niya ay kuminis agad para daw sa kapakanan ng mga Cebuano. Julul, magpapaniwala ba kayo? Nasa ayon dito sa report, kinwestiyon din daw ni Wakwak, ang proseso ng pagreklamo at sinasabing hindi daw siya naabisuhan dito. Sabi niya, hindi daw siya nagbigyan ng notice tungkol sa reklamo, kaya hindi daw siya nagkaroon ng pagkakataong sumagot sa walang basihang accusation sa kanya. Sa kabila ng kanyang, superpower na ini-enjoy dyan sa Cebu. So, hindi pa siya naabisuhan. So, I hope magsalita din yung nag-file sa kanya ng reklamo sa ombudsman. At sinasabi niya ito daw ay political, motivated. Motivated, kakampi niya ang mga bangag. Di ba? Diyan sa Cebu, sana nga manaig yung hustisya. At least dito nga sabi ko, gigabaan na siya kahit papaano. Kahit, makaka-apekto din sa kanya. Kasi yung masuspend siya ngayon, di ba? Effective immediately up to 6 months, di ba? But yun nga sa nagko-comment, nagtatanong, still, pwede pa rin naman siya tumakbo, pero boboto niyo ba? Siyempre hindi. Ba't yun naman iboboto? Ang mga drama-drama na bodo yung kanyang trust na mananalo siya dito sa sa kasong ito, at mananaig daw yung katotohanan at katarungan, at ang ito daw ay politika, pang-politika. Sabi pa nga niya dito, mga kababayan, mga palangga, hindi ba naman nakakatawa-tawa tong bruha na ito? Talagang ang tawag dito, yung sinasabi niya talaga ay sobrang nakakatawa dahil nga itong mga ito, kung makakalusot at lalapastanganin nila ang batas, ay lalapastanganin talaga nila yan. Kaya ngayon, kung ano-ano na lang ang kanilang mga palusot, mga hitad. Ngayon, ibibintang na naman kay Pangulong Duterte. Imagine mo, di ba? Pinakidnap na nga nila yung tao So si Pangulong Duterte na naman ang kanilang, titirahin, ituturo dito. Tama ba ito? Mga palangga, tama ba itong si Wakwak nga gigabaan ay itinuro na naman itong si PRRD? Dahil si PRRD na naman ang may kasalanan dahil ito daw nag-file, mga kababayan, ay kaalyado ni Pangulong Duterte. So, kita nyo kung gaano ka sira ulo ito. Sabi niya, ito yung exact statement niya. The complainant, Moises Garcia, is the founder of the Duterte Riders team and is openly affiliated with partisan political groups. Okay, sabi pa niya, the suspension order was issued by Ombudsman Samuel Martires, a known Duterte appointee, and was released with barely 2 weeks before the elections. The suspension is illegal. It is violate section of the Ombudsman Code. Sabi niya, any public official who suspends any elective official, city, municipality, barangay officer without prior approval of the commission shall be guilty of an election offense. This applies during the official elections period, which for the May 2025 election runs from January 12 to June 11. Comelec Resolution
number 10902. Sabi niya, no Comelec approval was secured prior to the issuance of the suspension. The special permit in question was issued only out of necessity. Nabasa ko na kanina. So, syempre, lulusot at lulusot talaga ito si Wakwak. Di ba? Lulusot at lulusot talaga dito si Wakwak, mga kababayan. Kaya talagang, well, ako kasi, ang nakikita ko dito, kahit paano, konting, sabi nga ni, yes, pambari 4 tayo sa Cebu. Gabayan kay Gwen, ang ginagawa niya sa mga taga Cebu, siya lang ang yumayaman, sabi ni Saban Mavic. Exactly. Na double kill na, suspended na, talo pa sa eleksyon. Iyak ka talaga ngayon. Yes, correct. So kaya nga sabi ko, pero sabi ko naman sa inyo, kaya hanggat nandiyan ang bangag, hindi pa rin tayo lubos na mananalo. Kasi napakidnap nga nila si Pangulong Duterte. So definitely, sabi ko nga ito ay parang pangpalubag-loob lamang. At hindi pa talaga ito final. Dahil hindi naman siya perpetually suspended. Di ba? Nakakatakbo pa siya. Hindi siya perpetually disqualified to run for public office. So, pero sabi ko nga, dapat na masususpend siya ng bonggang-bongga, umaaray din ang loka-loka. Di ba? Umaaray din siya dahil nga nakikita natin, sinasabi nga niya na ito daw ay what? Ito daw ay illegal. So, syempre, kanya-kanyang kanya-kanyang lusot yan, mga kababayan. So, ngayon, mga palangga, ang mga eksena ngayon dito ay syempre, ang mainit na mainit, yung pinag-usapan natin kanina tungkol kay manggagamit. Alright? Okay. HSBC scammer nga wakwak, sabi ni Chris Torregasa. Oo nga sabi ni Palangga. Okay, gaba na. Watching from Qatar, sabi ni Jerry Tan. So ngayon mga kababayan, kung nakikita ninyo, talagang grabe yung yung nangyayari sa Pilipinas. 'Di ba? Naglabas si Mangga ng ipupush daw niya sa ombudsman itong sila Remulla at itong mga bangag na itong mga appointee ng kapatid yung bangag, pero again ayaw pa rin niya pangalanan yung kapatid niya. Pero recently ito sa Daily Tribune may lumabas na ito daw si Remulla ay talagang ikinibit balikat lang niya yung sinasabi ni Amy Marcos. Okay? So sinasabi nga niya na kung mag-open daw si Amy Marcos ng Mangga ng investigation para imbestigahan nga yung DOJ itong mga bangag na ito. Kaya ganito katapang ito Kaya ganito katapang ito, sabi ni Eileen Villacasino, deserve ni Wakwak. Kaya ganito katapang ang mga appointee ni Bangag kasi nga malakas ang loob nila. Okay? Dahil nga magkakasabwat sila. Kaya nga gano'n na lang yung ating inis dito, galit kay Amy Marcos, na nagpi-playing safe siya. Malala na yung sitwasyon ng Pilipinas. 'Di ba? Recently, bagsak ang rating ni Bangag. Tapos later on, may lumabas na, may nilabas sila na survey naman na tumaas na naman ang rating ni Bangag. 'Di ba? From bagsak na approval rating, gumawa sila ng sarili nilang survey. Di ba? Tapos gumawa sila ng kanilang sariling survey, mga kababayan. Tapos si Tambaloslos, inawardan yung kanyang sarili. Ganito kadyuang tong mga ito. Mayroon siyang top performing branch of government si Tambaloslos. House of Representative, 55.5%. Di ba? Sila rin ang naglabas. House of Crocs din ang lumabas na sila daw ang best performing or top performing. Yeah. Tanjiri survey. Yes, yun nga. Kaya nga, ngayon mga kababayan, hindi naman kayo naniniwala, di ba? Naniniwala ba kayo na mataas si Bangag? Hindi nga siya pinapansin ng tao. Maniniwala ba kayo na ang nangyayari ngayon ay ang tataas ng krimen? Tapos, after inilabas yung trust rating at approval rating ni Bangag, tapos later on may panibagong survey sila na mataas naman daw yung trust rating ni Bangag. Mga kababayan,
ang pinaka-importante dito, yung mga nangyayaring krimen sa araw-araw. Diba? Noong April 27, ito, tignan mo. Ayoko na nga lang basahin itong mga balita ito no? Lahat na lang, mga kababayan, ang balita ay mga karumal-dumal. Maliban sa mga Pilipino, 55 million Filipinos na nagugutom, ang mga nakikita natin sa balita ay puro gurguran. 'Di ba? Puro gurguran, mga kababayan. Wala nang ginawa kundi pagtakpan. Barangay Kagawad, kritikal sa riding in tandem. Ano pa itong mga balitang ito? Bebot, tiklo sa panloloko sa American National sa Cebu o Amerikano. Ayan. Yan yung mga headline na binabasa ko lang. Okay? Ano ba itong balita na ito? Congressman, nagkatulo sa kinakasamang starlet. Tsaka na lang yan. Hindi natin alam yan kung sino. Ayan. Sinisend lang to sa atin. Ito yung mga klase ng mga balita na nakakasuklam. Puro gurgura ng gurgura. Party list nominee na gurgur dahil sa ambush. Di ba? Alright. Tama ito nga sabi dito. Di ba? Ang sabi dito sa balita na inilabas nila ngayon, okay? Ang sabi niya, na-inspire daw siya. Okay? Sa kanyang nakuhang trust rating. Ayan, ano to? Ang sabi dito, base sa inilabas ng Okta nitong April 29, ito ba yun? Ito yung bumaba siya. Bumaba sa 60% ang Pilipinong nagtitiwala kay Bangag mula sa 65 na natanggap niya noong Nobyembre 2024, maging ang performance rating ng Bangag ay bumaba rin. Ayan, binasa lang natin to, di ba? Pero yung sa Tanjiri nga, yung sinabi mo dyan kanina palangga ay tumaas. Pero alam nyo, wala naman na kwenta itong survey na ito. Okay? Na pinapalabas na gusto siya ng tao. Kasi kitang-kita nyo naman kung gaano na nga katalamak ang problema sa ating bayan. Gaano katalamak ang paggigipit. Paulit-ulit na lang yung balita. Diba? Puro panggigipit sa akin, sa inyo, kay Pangulong Duterte, yung kagutuman, yung bigas, mataas na presyo ng bilihin, mataas ang kuryente, krimen, polboron, lahat. Dito naman lang umikikot ang mundo ang mundo natin lahat, wherever you are. Yung mga magsasaka na apektado dito sa pagsasmuggle nila. Di ba? Ginamit ang pondo ng bayan para bumili ng bigas na worth 33 or 37, ibibenta lang ng 20, pero bukbukin, hindi makain ng tao. Pero ang press release nila, tikim-tikim sila kunwari ng bigas, pero hindi nila pinakita kung paano nila, kung gaanong klase ang bigas na sinaing nila, and everything. Di ba? So, mga kababayan, mga palangga, kaya nga, sabi ko nga, bugok talaga ang pamamalakad ng gobyernong Bangag. So sabi ni Janet Espinida, parang takot si kay Bangag. Wala naman yan, mga kababayan. Wala naman talagang backbone, wala naman talagang balls itong si Bangag. Kaya nga tayo gigil na gigil dito kay Amy Marcos sa kanyang mga kadramahan, sa kanyang mga kasinungalingan, mga padrama, yung mga lulong-lulong na yan, which is napag-usapan natin kanina. Pero kung titignan mo, kahit tignan mo yung mga balita, okay? Wala nang ibang binabalita kundi mga Duterte, yung patungkol nga, ang ginagawa naman itong mga kaalyado ni Bangag, itong si Konghon, okay, yung J. Konghon, may sinasabi sila, yan mga huhunghang dyan sa Kongreso, di ba, nagsasabi si Inday, Inday Sara, yung patungkol doon sa bigas na pagkain ng baboy, yung mga binoljak niya doon sa Maynila, si Chihuahua, etong si Abante. So parang sinasabi nila na harapin na lang daw ni Inday Sara yung kaso niya o yung reklamo sa kanya patungkol na dito sa mga confidential funds.
hindi pa sila nagsasawa sa 125 million na confidential funds na binabato nila kay Inday Sara, pero yung bilyon-bilyon, okay, na unprogrammed funds, na by scam, okay, na gusto nilang pagtakpan sa kanilang mga West Philippine issue dispute between China at dito sa imbestigahan nilang firm patungkol dito nga daw sa troll farm o troll firm ng China. Pero tahimik ang mga buwaka ng ina sa troll farm ni Bangag at ni Lisa Tanas na harap-harapan, sinasampal sila everyday na ang nagko-comment kay Bangag ay trolls na binabayaran ninyo, binabayaran ng pera ng bayan. Di ba? So yan ang sinasabi natin dito na pagtatakip ng mga walang hiya. Lagyan natin si Attorney Vic, baka makalimutan nyo. At ang Duterte 10 nyo. Okay? So, mga kababayan, gusto talaga nila itong pagtakpan. Gusto nilang pagtakpan lahat ng nangyayari. Ilang taon na ba ako nagsasatsat since 2022? Hindi naman po nagbabago yung issue natin. Smuggling, kidnapping, pagnanakaw, panglilinlang, pangbubudol, pangbabribe, habang kumakalam ang sikmura ninyo. Recently nga sa survey, 55% o 55 million Filipinos ang nagsasabing sila ay under sa kahirapan. Nakakalungkot ang sitwasyon ninyo. Paulit-ulit na lang tayo, sabi ko nga kung tutusin, ano ba pakialam ko na dapat sa inyo? Diba? Hindi naman ako nagugutom, tumataba nga ako eh. Kasi dito sa Jamaica, sabi ko nga sa inyo dito, ang mga homeless, hindi naman sila payat dahil nagugutom sila. Payat sila kasi nag-addictus benedictus sila katulad kay Bangag. Kahit papaano dito, hindi ka magugutom. Kung gusto mong maging batugan, hingi ka lang sa gobyerno. Diba? Pero syempre, hindi tayo tumitigil dahil hindi ako titigil hanggat hindi natin napapatumba ang mga bangag at napapanagot sa kanilang mga kasalanan. Dapat yan itumba sila sa kanilang mga pwesto. Dapat patalsikin sila kasi sobra na, tama na yung ginagawa nila. So dito kay Gwen Wakwak, actually it's not really winning. A little bit. Konti lang. Kasi hindi naman sa perpetual na disqualified eh. Lalaban at lalaban pa yan eh. Pero yung araw-araw na naghihirap, okay? Araw-araw na nagugutom, araw-araw yung mga, alam niyo sa totoo lang, nanonood ako ng mga reels, no, nakikita ko yung mga vlogger na they're not political political content creator, pero yung porn poverty na yung mga ginugulat tapos binibigyan ng bigas, yung binibigyan ng ganito yung mga bata na mga baon. Alam mo sa totoo lang, dumudugo talaga yung puso ko pag nakikita ko. Sabi ko, see, ito yung Pilipino. So, somehow natutulungan ng mga vloggers, yung mga mga bata, mga matatanda. Pero, ginagamit sila eh. Di ba? Ginagamit sila, kawawa sila, in-expose yung mga mukha nila. Alam mo, alam niyo sa totoo lang, siguro ngayon kasi parang gusto ko pag-usapan ng showbiz and family, yung about life. So, ang nakikita ko dito, ito ay produkto lahat ng pagiging gahaman ganid ng mga politiko. Kaya patuloy kayo mga mahihirap na mga kababayan ko, na katulad ko na dumaan sa kahirapan, ay medyo umangat-angatan ng konti dahil naningkamot yun ko, di ba, na makaanhidere para, makatakas sa kahirapan. Pero dyan sa Pilipinas, nakakaawa yung mga ginugulat, tapos binibigyan ng bigas. Nakita nyo yun? Hindi ko alam ba't lumalabas sa akin yun, kasi pinapanood ko siguro. So, naaawa ako doon. Ganun kababa yung tayong mga Pilipino. Pag mahirap ka, gulatin ka, nabuisit ka sa una, sabi nung ito, bigas o ate, tapos tatanggapin mo. You know how degrading yung ginagawa nyo sa kapwa nyo? Ayoko ng ganun eh. Baka sa akin, hinampas ko sa ulo yung bigas. 'Di ba? Kayo, ano nyo dyan? Nakakaawa sila, yung mga ginugulat na mamalengke. Ayoko ng ganyang ayoko ng ganyang mga content na talagang yung pagiging mahirap ng tao,
lalong kinakawawa. Yan, nakakajutang gini na talaga Eloy Macruz. Tapos yung mga bata, ini-expose, binibigyan ng mga barya, ate, o kuha ka ng bigyan ng mga barya. Hindi ko gusto yan kasi mas kung hindi magnanakaw si Bangag, kung hindi magnanakaw ang mga buwaka ng inang, kongresista, lahat sila, hindi magkakaganito yung buhay ninyo na yung mga kababayan natin. Kapit din sila sa patalim. Imagine mo, ginulat mo, tapos binigyan mo lang ng 5 kilong bigas. Hindi ko kilala yung mga nagbablog-vlog na gano'n. Pero ito para sa akin, larawan ito ng kahirapan. Na pababayaan nyo na lang ba 10 years, 20 years, 30 years from now, ito yung nakikita nyo sa social media na ang mga kababayan natin, ginugulat, inietso sa palengke, ganyan-ganyan, or, gagamitin, even mga foreigners, ginagamit tayo, di ba? Yung isa nga dyan na Russia na nahuli, di ba? Which ako, tuwang-tuwa ako doon. Oo, pero di ba, tuwang-tuwa ako doon kahit papaano, pero ginagamit ng bangag yun, gobyerno, na ito ay ginagamit nila ng mga vloggers, dapat ay parusahan, not us, na tayo mga political commentator, kasi tayo yung nagbubukas ng kaisipan ng ninyo na ang mga in-expose natin dito ay mga kawatan. Public interest to. Itong politikang issue, kasi mga expose natin, public interest. So yes, katulad ng Tulfo, di ba? Katulad ng Tulfo, dyan sila yumaman. Ang mga issue nila, yung mga nagtutsuksaka, naglolokohan, nag-aaway na mga mag-asawa, magkabit, magpamilya. Ito yung Pilipinas. Kaya nakikita nyo, even ibang lahi, pumupunta sa atin sa Pilipinas, poverty porn. Ito yung ginagawa. O ate, bigay ka ng ganyan, ganito, ganon. O, tapos bibigyan ka ng 5 kilong bigas. Di ba? Mas gusto ko pa yung, meron ako pinapanood na babae na natutuwa ako sa kanya, yung mga challenge niya. Ayun, okay pa, yung kumain ka ng hotdog in 1 minute, pagbaba mo sa elevator, sa escalator, ubusin mo. Okay pa yun, yung mga ganon, kasi parang game lang. Pero yung ginagamit talaga, yung sobrang mga mahirap na, well, I don't know. Para sa akin talagang nakakaawa itong bayan natin. Bakit? Dahil sa mga katulad ni Wakwak. Right? Oh. Ano sabi ni Christopher Monreza? Hunger is just a haka-haka lang raw, sabi ni Gadon. Ayan ang buwaka ng inang yan. Wala pong prinsipyo yan. Di ba, anong posisyon yan? Di ba, ang posisyon yan, binigyan siya ng gawa-gawang posisyon to. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!